Itinatakwil na, ka-coffee. Itinatakwil na ni Senator Coco Pimentel yung dati niyang kakampi, dati niyang kaalyado, itong si Digong. Grabe yung politika, no? Sinusuka. Sinusuka na ni Pimentel, si Digong. Hindi kami close. Biruin mo, dati kayo magkakampi, sasabihan mo ngayon, hindi kami close. Masakit din yan para kay Digong. Alam mo kung bakit ginagawa ni Pimentel yan? Kasi pinupulaan siya eh. Sa naging investigasyon dyan sa Senado eh. Kasi ang mga obserbasyon, wala naman siya magagawa dyan. Obserbasyon ng taong bayan yan eh. Parang pabor kayo doon kay Digong ah. Inimbitahan ninyo dyan sa Senado sa investigasyon na yan. Pero parang pumabor kayo dyan kay Digong. Yan yung pula dito kay Pimentel. Kaya si Pimentel naglilinis tuloy ngayon. Naglalabas ng statement. Sabi sa headline ng Philstar, ka-coffee, hindi na kami close. Hindi na kami close, sabi po yan ni Pimentel. Pimentel says Duterte has no influence over Senate probe. Yun nga kasi ang ano sa kanya, yun ang criticism sa kanya. Eh, kakampi mo si Digong eh, masyado namang bias yung investigasyon ninyo dyan sa Senado eh. Masyadong favorable dito kay Digong. So, kailangan maglabas ng statement dito ni Pimentel. Facing criticisms of allowing former President Rodrigo Duterte to overtake, yun talaga yung term eh. Ako agree, naniniwala ko, ka-coffee. Napansin ko rin yung obserbasyon na yan. Parang naging boss doon si Digong sa investigasyon na yan. Yes, it is understandable na former president siya, you have to afford him due courtesy. Di ba? Pero parang controlled sila eh. Na-control sila ni Digong doon sa investigasyon na yan. Na-overtake yan yung kanyang termino dito sa Philstar. Na-overtake ang Senate investigation into the bloody drug war. Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III said that they were no longer friends. So, syempre, usapin ng integridad ito eh. Bakit ka nagsagawa ng investigasyon dyan? Ipapabor ka rin pala doon sa iniimbestigahan. So, di ba, pupulaan si Pimentel dyan. Itatakbo pa naman yan. Tatakbong mambabatas yan eh. Sa isang distrito ng Marikina, mapupulaan siya dyan. Sabi niya, hindi. Siya kasi ang head ng Senate Blue Ribbon Subcommittee na nag-iimbestiga dyan. The former president took his familiar style of jokes and swearing into Senate's hall. Some believe that Pimentel let Duterte rumble on. Agree! Hinayaan niya lang. Hindi nga naglabas ng warning eh. Siya yung chairperson ng subcommittee na yan eh. Sana, sinabi niya man lang, Mr. President, paumanhin po, pero ito po ay Senado, ito po ay sagrado. So, kung maaari, sige, wag nang utos eh. Medyo nakikiusap ka pa eh. Kung maaari po, Mr. President, iwasan po ninyo yung pagmumura. Di ba? Ganon, kasi kung sa normal na taong iniimbestigahan ninyo dyan, iniimbita ninyo, grabe ninyo sabunin. O, itong si Digong, binabastos na nga si Risa Ontiveros eh. Parte ng ano yan eh, committee nyo yan eh. Ayaw nyo man kay Risa Ontiveros, parte ng committee nyo yan. Tuloy, nagsalita si Risa Ontiveros, sabi niya, karapatan ko rin bilang miyembro ng Senado at bilang miyembro ng committee na ito. Pero wala si Pimentel doon. Hindi rin, ewan ko, mahaba rin yung parte ng hearing na napakinggan ko. Pero wala akong narinig doon na winarningan ni Pimentel, si Digong na, control ka sa pagsasalita mo dyan. Takot din siya kay Digong. Sabi niya, I am no longer Digong's supporter now. So we have our political differences. Pero sabi ng netizens, hindi eh. It doesn't show. We do not communicate. We are not close and he has absolutely zero influence over me, especially on the way I think, Pimentel said in a mix of English and Filipino on ANC's Head Start on Monday. Pimentel used to be Duterte's ally, having been from the same political party, PDP Laban. Nung hindi pa sila nagigiba dyan sa PDP Laban, magkakampi sila dyan. Pero syempre sa politics, di ba, yung term na political butterfly dyan, ikinakailangan mong lumihis-lihis dyan, pangkaraniwan sa kanya yan. However, the PDP Laban has since been fractured due to diverging beliefs over Duterte's handling of the West Philippine Sea. Among other issues, yun yung nahati sila dyan, ka-coffee, na nauwi noong 2022, wala silang ipinambato, wala silang naging presidential candidate noong 2022. Kasi si Pacquiao tumakbo, di ba? Hindi niya naman pwede magamit yung PDP Laban dahil controversial din yung ownership dyan. At ganoon din, yung kampo nila Digong, hindi rin nila ginamit yung PDP Laban doon sa sinuportahan nila na presidential candidate. No? Nauwi sa wala. The minority senator said that he writes the committee report. Their past alliance has no influence on him and that he will simply look at the evidence. Sana
Ka-coffee, sana yan ang mangyari kasi hindi lang naman isang beses na yung investigation na yan eh. May mga upcoming investigations pa yan. Sana bumawi si Pimentel. Kasi bilang siya naman ang chairperson eh, ng pagdinig na yan. Siyempre, mataas din ang expectation sa kanya dyan. Dapat patas siya dyan, di ba? During Duterte's appearance at the Senate, the former president would often go on long narratives, even if they are not directly addressing the question. Agree! Pati naman itong mga obserbasyon na yan. Kaya inabot ng isang siyam-siyam dyan eh. Ilang oras kayo dyan? 8 hours, 9 hours dyan. Hindi nyo mapigil. Sige, out of courtesy. Pero kailangan mag-set ka rin ng boundaries dyan. Alam mo yung fairness, yung sinasabi nating fairness, dapat kung ano yung nag-a-apply sa isang opisyal, kahit mataas na opisyal na yan, mag-a-apply din sa ordinaryong guest ninyo dyan na resource person. Yun ang tinatawag nating fairness. The way you handle people, regardless of their positions, diba, dapat patas. Walang fairness dyan sa investigasyon na yan. Si Digong naglitan niya na napakahabang oras, nasayang ang oras, kahit hindi sinasagot yung tanong. Nakat ba ni Pimentel? Hindi niya nakat yan. Diba? Mas bibilib ka pa kay Risa Ontiveros eh. Mas maayos-ayos pa si Risa Ontiveros dyan eh. Pero hindi niya makat yan. Yung profanity pa. Diba? Ilang beses. Yung cursing, ilang beses pa yan. Wala man lang. Hindi ko alam ha, kung napanood ninyo, nanood ako ng hearing ka-coffee. Depende sa inyo, baka iba rin po ang inyong obserbasyon dyan. Duterte's appearance at the Senate, the former president would go often on long narratives, even if they are not directly addressing the question. He would also fall into rants and curses, which even Senate President Francis Escudero expressed disapproval. Correct. Hindi na rin nagustuhan ni Chis Escudero yan. Kaya si Pimentel ngayon, linis time siya. Maglilinis talaga siya dyan. Kaso wala na. Diba? Sa susunod na hearing, kung meron matapang-tapang na ordinaryong Pilipino na in-invite nila as resource person at sabihin na bakit ganito nyo ako tinatrato? Bakit yung dating presidente iba ninyo tratuhin? Hindi kayo fair. Diba? Yun yung fairness na sinasabi natin dyan eh. Pimentel said he was only supposed to let Duterte swear once. I got desensitized about the cursing, Pimentel admitted. See? Pimentel, however, believes that by Duterte to keep on speaking on, he was able to reveal more details on his involvement in potential criminal cases. Yun siguro yung positive side, pero jokes nga lang daw eh. Sabi ni De La Rosa, sabi ni Panelo, sabi pa ng mga DDS, sabi ni Jay Sonsa, joke lang daw yung mga sinabi doon ni Digong, yung umamin siya. Joke lang ba yun? Kasi nahuli na kayo dyan, kaya sasabihin niyo dyan, joke dyan. Some of Duterte's bombshell revelations in the Senate hearing included his admission that there were death squads and that he instructed police to provoke suspects into fighting back to justify killing them. Siguro, yan, yung isa sa pinaka-result, magandang result ng investigasyon na yan, pero yun na lang, joke nga lang daw. But Duterte alone is not the source of knowledge, Pimentel said. What Duterte said must still be investigated. Pimentel also acknowledged that Duterte's allies overwhelmed those in the Senate who were not allies. Senator Bongo and Senator De La Rosa played both interrogator and witness in the Senate probe last October 28. Yun nga rin, isang nga rin question yun eh. Yung presence ni Bato dun eh. Dapat ma-define mo yun eh. Presence ni Bato, presence ni Bongo, presence ni Robin Padilla. Diba? Ma-define yun. Ano ba kayo talaga dyan? Kasi for the sake of fairness, ka-coffee, known allies itong mga to eh. Kakampi niya yan eh. Yes, may part na naging resource person sila. Pero most of the time, interrogator sila. Tama ba yan? Halatang kakampi. So, ewan ko ha. Hindi ako bumibilib dyan sa investigasyon ng Senado. Yung subcommittee na yan. Mas okay pa sa Quadcom. Diba? Kasi mga nakaupo nag-iimbestiga, kakampi ng iniimbestigahan. O biruin mo si Bato, inulit-ulit pa ni Bato. Mr. Chairman, pwede ba natin excuse na si Digong? Dahil sleepy na. O, tama ba yun? Di ba, yun ang pakiusap ni Bato kay Pimentel eh. Baka pwedeng i-excuse na natin yan kasi medyo inaantok na po. Tingnan nyo, nakikita nyo. Di ba? Ano yun? Binaby si Duterte. Binaby pa si Duterte. Diyan sa investigasyon na yan. Sana hindi nyo na lang in-invite yan. Di ba? Na-control niya rin kayo. Diyan sa pagdinig na yan.
Diba? Si Pimentel, chairperson siya niyan. Malaki ang papel niya dyan. O sa susunod, wag na isama yung mga hindi naman dapat kasama. Observer na lang siguro, pwede ba yon? Pero malinaw naman eh. Kakampi mo yung iniimbestigahan eh. Tapos uupo doon as interrogator. Yun ang hindi ma-explain. At hindi ako pabor. Ewan ko sa inyo ka-coffee. Kung pabor kayo, pero I think hindi dapat. Na nakaupo doon si Bato, si Bongo at si Robin Padilla. Na iniimbestigahan yung kakampi nila na si Digong. Diba? Kasi yung narrative na bubuuhin nila, favorable yan. Definitely favorable to Duterte yan. Yung narratives nila, yung line of questioning nila. Wala kang asahan dyan. Ano sa tingin ninyo? Sige ka-coffee, comment ang inyong opinion, ang inyong reaksyon dyan sa ating comment section. Mabasa po ng iba nating mga ka-coffee. Nasa YouTube po kayo, di pa po kayo nakasubscribe, please do. Click lang po na subscribe at hit nyo na rin po yung bell button para kayo i-updated sa ating mga bagong upload. Yung mga nasa Facebook naman po at hindi pa po naka-follow, pasuyin na lang ka-coffee ha. Click lang po ng follow sa taas. Follow or like, nandiyan dyan na po sa taas. At ako yung magpapaalam muna sa inyo ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. At agkape tayo. Bye-bye!